Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Ito po ang pananampalatayang The Apostolic Faith Mission of Portland, Oregon, Philippines Incorporated. At binabati ko po ang bawat isa ngayong gabi sa atin pong Bible study na may pamagat na An Angelic Proclamation. Nawa ang ating puso at isipan po ay ihanda ng Panginoon upang maintindihan po natin ang mga talata at ang mga salita ng ating Panginoon, ating pagbubulay-bulayan. At ito po ay maikintal sa ating puso at ito po ay tumubo at magkaroon ng maraming bunga sa ating buhay. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon ngayong gabi. Ang pumugat po muli ng ating Bible study ngayong gabi ay An Angelic Proclamation o ang pahayag ng mga anghel. At ang sabi po sa Juan 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan sa pamamagitan niya ay maligtas. Purihin po ang Panginoon sa ating ah, unang talata na ibig pong sabihin, gayon na lamang ang pag-ibig ng ating Diyos sa ating lahat na nais niya na ang buong sanglibutan ay kanyang iligtas. At kasama po tayo roon. Mapalad po tayong lahat na iniligtas ng ating Panginoon at ipanalangin po natin na sa pamamagitan ng ating talakayin ay i-share po natin sa ating mga kaibigan upang sila din naman ay mabless at makatanggap ng biyaya ng kaligtasan na atin din namang natanggap. Ito po ang mga bagay na ating sama-samang matutuklasan ngayong gabi sa ating Bible study. Ang atin pong aralinin ay gagabay sa atin sa isa sa pinakamaganda at pinakaminamahal nating talata sa buong kasulatan. Ito po ang salaysay ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo na nasusulat sa Lucas 2, unang talata hanggang 20. Sama-sama nating babalikan at ang mga mahahalagang pangyayari noong banal na gabing yun ay ating pagbubulay-bulayan at tayo din naman ay magninilay-nilay sa dakilang pag-ibig na ipinakita ng ating Diyos at Panginoon sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong at sinisintang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At pag-iisipan po natin kung ano po ang pinakakahulugan at implikasyon ng mga araling ito para sa ating buhay sa kasalukuyan. Ang unang parte po ay ang paglalakbay patungong Bethlehem, kung paanong tinupad ang isang kautosang Romano ang sinaunang propesiya at susunod po natin ang talakihin sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, kung paanong siya po ay binalot ng tinatawag na swaddling clothes o lampin at inilagay sa isang sabsaban. At ang pangatlo po ay ang pahayag ng mga anghel sa mga pastol, kung paanong ang mabubuting balita ng dakilang kagalakan para sa lahat ng tao ay naihayag at kung ano ang tugon ng mga pastol, ang kanilang pananampalataya, pagpunta, pagpapahayag at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Alam po ba natin na meron pong isang kautusan ang Imperyong Romano noong panahon na yon na nagbago sa lahat ng mga bagay? Si Cesar Augusto po ay nagpalabas ng isang kautusan na ang buong sanglibutan, ang ibig po nitong sabihin ay ang lahat na mga lalawigang napapasa ilalim sa pamamahala ng Roman Empire ay dapat magpatala para sa kanilang pagbubuwis. Kaya nga't ang bawat tao ay kinakailangang bumalik sa bayan ng kanilang angkan upang magparehistro. Kaya para kay Jose na isang ina po ni Haring David, ito ay nangangahulugan na kinakailangan nilang maglakbay mula sa Nazareth papunta sa Galilea, Nazareth sa Galilea, patungong Bethlehem ng Judea. At ito po ay isang napakahapang paglalakbay ng humigit kumulang 80 milya.
At kung papansinin po natin, tila isang pampulitikang abala lamang ito ang pagdala sa pagbubuwis. Ngunit sa katunayan, ito po ay ang makapangyarihang kamay ng ating Diyos na siyang kumikilos ah, dahil maraming siglo ang nakalipas. Ito po ay naipropesiya or isinulat na ni Propetang Mikas. Ang sabi po niya, "Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang magiging tagapamahala sa Israel." Ito po ay matatagpuan sa Mikas 5:2. Kaya nga mapapansin po natin na ginamit ng Diyos ang kautusan ng isang emperador na hindi kumikilala sa kanya upang matiyak na ang bawat detalye ng propesiya ay matutupad ng ganap at eksakto. Ibig po nitong sabihin ang Diyos po ay higit na makapangyarihan sa lahat, ang kumokontrol sa buong sanglibutan. Maaari niyang gamitin at igalaw ang mga pinuno ng mundo upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin kahit na hindi nila siya kilala. Ang Bethlehem po ay ang lungsod ni Haring David at maingat na tinukoy ni Lucas ang lugar na kapanganakan bilang Bethlehem ng Judea, ang lungsod ni David. Hindi ang Bethlehem ng Galilea na umiiral din nung panahon na yon. Ang napaka-eksakto, ang katumpakang ito ay hindi po nagkataon lamang. Ah, Iniuugnay din po dito sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ang parehong minamahal na lupain kung saan nag-alaga ng mga tupa ng kanyang ama si Haring David. Noong siya ay isa pang musmos na batang lalaki noong mga kapanahon na yon. At ito rin naman po ang maburol at malalawak na parang sa paligid ng Bethlehem kung saan nagkakilala ang mga ninuno ni David. Ito po sina Ruth at Boaz. Kung alala po natin ang kwento ni Ruth, maraming salinlahi na ang nakalipas. At maaring ito rin po ang mismong parang kung saan noong pambihirang gabing yaon ay nagpakita ang mga anghel sa mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan. Kaya mapapansin po natin dito ang bawat detalye, ang lungsod, ang angkan at ang takdang panahon ay nagpapakita ng maingat at tapat na pagtupad ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya ibig pong sabihin, alam po ng Panginoon ang lahat ng pangyayari mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap. Kaya mainam po na ipasakop po natin ang ating buong buhay sa Kanya. Alam po ba natin na ang natupad na propesiya ni Propetang Mikas ay naisulat humigit kumulang 700 taon bago ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. At natupad po ng ganap at may katumpakan ng bawat detalye ng propesiyang ito. Kaya nga, maliit na bagay na lamang kung wala mang lugar na mapaglalagyan ang pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo ay nakagawa pa rin ng paraan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung dumating sina Jose at Maria sa Bethlehem, ang mga tuluyan ay puno na. So wala pong mapupuntahan si Maria at si Jose. Wala nang lugar para sa kanila. Kaya sa isang kalagayang tila napakasimple at mababa, ang anak ng Diyos ay pumasok sa sanglibutan. Hindi po sa isang palasyo, hindi sa isang lugar ng karangalan, kundi sa isang sabsaban, sa isang kwadra, at siya ay binalot ng mga lampin at inilagay sa isang sabsaban. Ang mga tinatawag na swaddling clothes ay mga piraso ng tela na ginagamit upang balutin ng maayos ang mga bata, ang mga bagong silang na sanggol upang sila ay manatiling mainit at hindi gaanong gumagalaw. Ang sabsaban naman ay lalagyan ng pagkain ng hayop. Ang katotohanang ang hari ng mga hari ay nilagay doon
ay nagpapahayag ng malalim na kahulugan tungkol sa kanyang pagparito na hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang lumapit sa mga aba at sa mga mapagpakumbaba. Kaya kung tatanungin po natin ang bawat isa, bakit kaya isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang ipanganak sa isang kwadra sa halip na sa isang mansyon? Ang simpleng kasagutan, sapagkat siya ay dumating para sa mga taong walang maiaalay. Katulad ko po at katulad po nating lahat. At isa pa pong pakahulugan nito ay ang kawalan ng lugar para kay Jesus sa tuluyan ay sumasagisag kung paanong madalas ay tinatanggihan ng maraming tao ang ating Panginoong Hesukristo at hindi nila nalalaman na ang ating Panginoong Jesus lamang na isinugo ng Diyos Ama sa langit ang tanging paraan upang maligtas po ang bawat isa sa tiyak na kapamakan at impyerno. Ang isang pangungusap po na ito na ating nakikita, ang Lucas 2:11 ay ang pinakapuso po ng mismong ebanghelyo, ang puso po ng Diyos na nais magligtas sa buong sangkatauhan. Ang sabi po sa Lucas 2:11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo na Panginoon. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng mga anghel na naghayag ng balitang ito na para sa bawat isa, hindi lamang doon sa mga pastol ng mga panahong yaon, ngunit hanggang sa atin sa kasalukuyan, unto us is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord, na ipinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo, ang siyang Diyos na totoo, ang anak ng Diyos na katawang tao, at siya ay namuhay na kasama natin, bagamat kamantay niya ang Diyos, siya ay nagkatawang tao at naipako sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan, at sa ikatlong araw siya po ay nabuhay na maguli. Dito po naipapakita na tunay na may kaligtasan, tunay na kailangan ng bawat tao ang isang tagapagligtas. Ang tagapagligtas na ito walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa ating pong lahat na nakikinig ngayong gabi, nais din ng Panginoon na ating ibahagi na ang Kristong dumating na mula sa mga langit ay hindi lamang po para sa ating personal na kaligtasan na mainam po, ngunit mainam din po kapag ang lahat ng miyembro ng ating pamilya ay makilala sa ating Panginoong Heso Kristo na siyang ating Panginoon at tagapagligtas, at ang ating buong sambahayan ay mailigtas mula sa lusak ng kapamakan, kasalanan at impyerno, at ang bawat isa ay makatanggap ng buhay na walang hanggan dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng kahit na sino kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga talatang ito po ay ang pahayag ng mga anghel sa mga burol ng Judea. At noong mga panahong yun, ang mga pastol po ay nagbabantay sa kanilang mga kawan sa isang gabi, at ang isang karaniwang gabi ay malapit ng maging isang pambihirang gabi dahil biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagningning sa palibot nila. At ang mga pastol ay lubhang natakot, at alam po natin na kahit tayo mismo kapag tayo po ay nakita ng ganitong event ay tayo din po ay lubhang matatakot. Ngunit ang unang mga salita ng anghel ay mga salitang nagbibigay ng kapanatagan. Ang sabi po nila, huwag kayong matakot. Ang ibig pong sabihin ng mga anghel nung sinabi nilang huwag kayong matakot ay na ang biyaya ng Diyos ay laging nauuna bago ang kanyang kalwalhatian. Nandoon ang biyaya niya, at ang mga unang salita ng anghel ay pagbibigay ng katiyakan
na ang mabuting balita ay hindi kailanman nilalayon upang manakot ng kahit na sino sa atin, kundi upang magpabago ng buhay ng isang tao. Ang ibig sabihin ng mabuting balita ng dakilang kagalakan ay hindi ito balita para sa isang bansa lamang o hindi ito balita para sa isang uri lamang ng tao. Ang pagpapahayag na ito ay para sa lahat ng tao na ang isang tagapagligtas ay pinanganak para sa buong sangkatauhan. At sabi ng phrase na siyang Kristo ng Panginoon, ang Kristo po ay nangangahulugang anointed one o pinahiran ng langis, ang isa na pinili at isinugo ng Diyos. Alalahanin po natin, hindi po dalawa o tatlo, iisa lamang po ang pinili at isinugo ng Diyos Ama upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito ang sandali na tinutungo ng buong kasaysayan sa buong mundo. The much anticipated coming of our Lord Jesus Christ to save the broken mankind. Nang matapos po na magpahayag ang isang anghel sa mensahe ng magandang balita, isang kahangahangang bagay ang sumunod po na nangyari dahil isang pulutong ng hukbo ng kalangitan ang sumama. Isang hindi mabilang na bilang ng mga anghel ang sama-samang nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng isang nag-iisa at maluwalhating pagpapahayag. Ang sabi po nila sa Lucas 2:14, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. Nauunawaan po ng mga anghel ang bigat at ang kahalagahan ng naganap at naiayon sa hula. Hindi lamang ito ang kapanganakan ng isang ordinaryong tao o ordinaryong bata, ito po ang pinakadakilang Diyos, anak ng Diyos, at dito nagpapakita o pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang sinisintang anak para sa sanglibutan na bihag ng kasalanan. At hindi maaring manahimik ang kalangitan, ang mga anghel, dahil po sa kanilang nasaksihan. Ang awit ng mga anghel ay isang awit ng kagalakang pangkalawakan na ipinagdiriwang ang sandali kung saan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo ay pumasok sa kasaysayan ng tao upang tubusin po tayo. Napakaganda po ng sinasabi ng mga talatang ito, bagamat ito po ay simple at napakaikling talata. Sabi doon, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. Mabuti po ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Mabuti po ang plano ng Diyos para sa bawat isa, na ang buong sangkalangitan ay nagdiwang dahil sa plano ng kaligtasan ng Diyos para sa ating lahat. At naway tayong lahat po ay magdiwang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo, dahil ngayon ay nalalaman na natin na tunay na may purpose po tayo. Ang atin pong pagkabuhay sa mundong ito ay may kabuluhan, dahil bagamat tayo po ay nagkasala at hindi nakabot sa kalahatian ng Panginoon, tayo po ay may pag-asang maligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, dahil siya ay dumating sa mundong ito upang tayong lahat ay kanyang iligtas. Ngunit malaman din dapat natin, mga kapatid, na bagamat ang plano ng Diyos ay ang kanyang nais ay ang bawat sangkatauhan ay maligtas, malaman nawa natin na ang tanging maliligtas lamang ay yaong mga sasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung papasinin po natin, hindi po binanggit ng anghel o ng mga anghel ang pangalan ng sanggol nung gabing yun. Ngunit ang pangalang Heso Kristo
ay napili na. Hindi po ito pinili ni Jose o ni Maria, ngunit ang Diyos mismo po ang namili ng pangalang Jesus. At ito po ay sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel doon sa Lucas 1:31. At ang atin pong pag-unawa sa kahulugan ng pangalan ay nagpapalalim sa ating pagkilala kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Kristo po ay kanyang titulo na nagpapahiwatig na si Jesus ay isinugo ng Diyos upang maging hari at tagapagligtas. Ito po ay mababasa po natin sa mga talatang Daniel 9:25 at Isaiah 32:1. Ang Hesukristo ay nangahulugang Jesus na Mesyas o Jesus na pinahiran ng Diyos. Ang pangalang Jesus, ang anyong Grego ng pangalang Hebrew na Josue na nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas o tagapagligtas. Ito po ay isang karaniwang pangalan noong panahong iyon, kaya siya ay madalas na tawaging Hesu Kristo upang mas maintindihan ng bawat isa nakikilala sa Kanya na siya lang at tanging ang ating Panginoong Hesu Kristo lamang ang makikilala at maibubukod natin bilang tagapagligtas ng sanglibutan. Ang Kristo naman po ay mula sa salitang Grego na Christos na nangangahulugang pinahiran ng Diyos, anointed one, katumbas ng salitang Hebreo na Mesyas. Ito ay tumutukoy sa isa na itinalaga at isinugo ng Diyos upang maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan, ang katuparan ng walang hanggang plano ng Diyos para sa ating lahat ng mga tao. At ang tagapagligtas, ang titulong ito ay ibinigay mismo sa pagpapahayag isang tagapagligtas na siyang Kristo na Panginoon. Siya po ang dumating hindi lamang upang magturo o magpakita ng kabutihan, kundi upang magligtas, upang iligtas ang lahat ng mga nawawala. Kaya atin pong higit na unawain at pagbulay-bulayan ang napaka-importanteng kahulugan na kung papansinin po natin, Hesu Kristo na tagapagligtas, ang pinakaibig pong sabihin nito ay siya lamang po ang kaisa-isang isinugo ng Diyos na magliligtas po sa atin. Mapapansin po natin na ang pagpapahayag ng mga anghel at ang pagpili ng Diyos sa paghahayag ng magandang balita ay hindi sa mga hari, hindi sa mga saserdote o sa mga opisyal ng Roma, kundi sa mga mapagpakumbabang pastol na nagtatrabaho sa buong magdamag. Ito po ay hindi nagkataon lamang. Ito po ay nagpapaalam sa ating lahat na nakatingin ang Diyos sa puso ng lahat ng mapagpakumbaba at lahat ng mga tao na alam niyang sasampalataya sa Kanya. At pinipili ng Diyos ang mga tao na alam niyang maghahayag ng magandang balita. Kung papansinin din po natin, ang mga pastol ay isa sa pinakamababang katayuan sa lipunan, ngunit sila ay tapat sa kanilang tungkulin at nang magsalita ang anghel, hindi sila nakipagtalo o nag-antala, ngunit sinabi nila, magsiparoon tayo ngayon hanggang sa Bethlehem. Ang kanilang pananampalataya ay agarang tumugon at ang kanilang pagsunod ay mabilis na kanilang isinagawa. At hanggang sa mga kapanahunan po natin mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng mga pusong tapat at handang tumugon sa kanyang tawag. Mga taong makikinig sa kanyang tinig at kikilos ng may buong pananampalataya. Ang ebanghelyo ay para sa bawat isa na sasampalataya sa kanya.
Intindihin po natin na nalalaman ng Diyos ang puso ng bawat tao. Hindi siya pumipili batay sa panlabas na katayuan, kundi batay sa katapatan ng puso at pagiging bukas sa kanyang salita. At dapat din po nating malaman ng ating pananampalataya ay mayroon ding karampatang pagkilos. Noong narinig ng mga pastol, sila po ay naniwala at hindi lang natapos doon, agad din silang nagpunta sa at nagsiparoon upang ihayag ang magandang balitang kanilang natanggap. Ito po ay isang halimbawa ng pananampalatayang tumutugon at aktibong kumikilos. Tayo pong lahat ay matuto sa paglalakbay ng mga pastol at ang kanilang napakainam na tugon. Ang mga pastol, noong napakinggan nila ang magandang balita na naihayag sa kanila, sila po ay nagmamadaling nagtungo sa Bethlehem at doon ay natagpuan nila si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa isang sabsaban. At katulad ng sinabi ng anghel na nagbalita sa kanila, at ang kanilang pananampalataya ay napatunayan at ang salita ng Diyos ay kanila din namang napatunayang totoo. Kaya kung titingnan po natin ang kanilang paglalakbay, una, sila po ay nakinig. Ang pagpapahayag ng anghel ay dumating sa kanila sa burol habang nagbabantay sila noong gabing yun. At pagkatapos nila itong napakinggan, sila ay nagpunta. Nang walang pag-aalinlangan, iniwan nila ang kanilang mga kawan at naglakbay sila patungong Bethlehem. At pangatlo, sila ay nagpahayag. Alam po ba natin na ang mga pastol na ito ang mga naging unang tagapagpahayag ng Ebanghelyo at nangagsabi sa lahat ng mga taong handang makinig ng magandang balitang yaon. At pang-apat, sila ay lumuwalhati. Sila ay bumalik sa kanilang mga kawan at patuloy na nagpuri at lumulhati sa Diyos dahil sa kanilang mga nakita at narinig. Ang mga pastol na ito ay naging unang ebanghelista ng panahong Kristiyano. Sinasabi sa Lucas 2:17 na sila ay ipinamalita ang mga bagay na sinabi sa kanila tungkol sa bata. Ang ebanghelyo ay hindi kailanman nilalayon na maitago, kundi ito ay plano ng Diyos na maipahagi sa buong sangkatauhan. Kaya katulad ng mga mababang pastol na ito, kung saan ay naipahayag ang magandang balita, nais din naman ng Diyos na sa ating lahat na nakilala sa ating Panginoong Heso Kristo, na nakakinig, tayo po ay magpunta ng walang pag-aalinlangan doon sa mga lugar na nais na tayong dalhin ng Panginoon at tayong magpahayag ng magandang balita, at pagkatapos nito tayo ay sama-sama magpuri at magluwalhati sa ginawa ng Panginoon na kanyang binago ang ating puso, ang ating buhay, at tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang ang pagtugon ng mga pastol ang nais ng Diyos na ating mapag-aralan ngayong gabi, ngunit kasing halaga din po nito ang pagbubulay-bulay na ginawa ni Maria noong gabing yun. Nais ng Panginoon na ating intindihin ang importansya ng ginawa ni Maria at nais ng Diyos na gawin din natin ang bagay na to. Sabi po sa Lucas 2:19, ngunit iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito at pinagbulay-bulayan niya ito sa kanyang puso. Habang ang mga pastol po ay nagmamadaling lumabas upang sabihin ang magandang balita kung paano nilang nakilala ang sanggol na si Jesus, ang tagapagligtas ng sanglibutan, si Maria naman po ay tahimik na nagninilay-nilay sa hiwaga ng lahat ng mga pangyayaring ito. Inisip at pinagbulay-bulayan niya ito sa kanyang puso ang lahat ng mga mahalagang detalye na nangyari noong gabing yun. Ano po ang ibig sabihin ng pagbubulay-bulay? Ang magbulay-bulay po ay nangahulugang pag-iisipan natin na mabuti at ating susuriin ng malalim sa ating isipan ang isang bagay. Tayo ay
magnilay, magmuni-muni, at hayaang manahan ang katotohanan sa kaluluwa natin. Ito ay higit pa sa isang mabilis na pag-iisip lamang. Ito ay sinasadyang pagsasanay ng pagninilay-nilay sa mga bagay na ukol sa Diyos. Kapag tayo ay huminto ng sandali upang tunay na pagbulay-bulayan ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang sinisintang anak para sa ating lahat, ang Kanyang pinakamamahal at pinapahalagahan sa higit ng mga bagay, ito po ay nahulugan ng lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ang kaloob na si Jesus ay hindi nilayo na tingnan lamang ng saglit at pagkatapos ay isantabi. Ito ay nilayon na yakapin, pag-isipang mabuti at pahalagahan sa ating puso. Kaya kung tayo po tatanungin, gaano kadalas po tayong nagkakaroon ng pagbubulay-bulay na tayo po ay ah, mananahimik sa isang lugar, maupo, pagmamasdan ng kabutihan ng Diyos at hayaang ito ay tumimos sa ating puso. Nais po ng Panginoon sa kabila ng mabilis na takbo ng sanglibutan, tayo pong lahat ay um, mapunta sa isang tahimik na lugar na ating ipikit ang ating mata at ipagpasalamat sa Diyos na sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kataasan, siya ay nagpakababa upang abutin tayo, upang iligtas tayo, na siya ay mabuti, siya ang palaging kasama natin sa lahat ng saglit ng ating buhay, na hindi niya tayo iiwan o papabayaan at nais niya na tayo ay magkaroon ng maayos na buhay dito sa mundo at higit sa lahat ay ang mailigtas tayo mula sa kasalanan at mula sa impyerno. Bagamat tayo nagkasala ay nandoon na nais ng Diyos na patawarin ang ating kasalanan kapag tayo magpapakababa at ating isusuko ang ating buhay sa Kanya. Kaya atin pong pagbulay-bulayan ng paulit-ulit sa araw-araw kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Naway maintindihan po natin ngayong gabi, mga kapatid, ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kung bibigyan ko po kayo ng senaryo, sabihin natin meron pong isang bata na napakaraming laruan at may isang batang nangailangan ng laruan. Itong batang ito na napakaraming laruan, namili po siya ng isang laruan at ang laruan na to ang pinaka mahalaga at pinaka sinisinta niyang laruan at kanyang iniabot doon sa batang nangailangan ng laruan. Ano po ang masasabi natin sa pag-ibig ng batang ito sa kanyang kapwa-bata? Masasabi po natin ang kanyang puso ay buo na tulungan ng batang nangailangan. Ito po ay paghahalimbawa lamang, ngunit alam natin na masigit dito ang ginawa ng Ama natin sa mga langit. Doon po sa kalangitan, wala pong masigit na sinisinta ang Ama sa mga langit, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang ang kanyang sinisintang anak. At ibinigay po niya ang ating Panginoong Jesus sa atin at dito na ihahayag kung gaano kabuti ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na siya hindi nagpadala ng isang anghel o isang propeta o kahit na sino man ang kanyang kaisa-isang anak ang kanyang ibinigay, kahit na ang kanyang anak ang pinakamalaga sa kanya dahil nais niya na iligtas ang lahat ng sasampalataya sa kanyang anak. Ang regalo ng Diyos Ama sa langit ay nagpapahiwatig ng kanyang dakilang pag-ibig. The most treasured person or being in heaven. Sabi nga sa isang kanta, the treasure of heaven, the darling of heaven. Ito po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siya po ang ibinigay ng Diyos Ama sa ating lahat upang maipakita sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay sobra-sobra at walang hihigit at walang papantay sa pag-ibig na to.
At patungkol naman sa ating Panginoong Hesukristo, siya po ay namuhay bilang isang ordinaryong tao upang malaman ang ating mga kahinaan, ang ating kagutuman, ang ating mga kapaguran. Ngunit nakita natin na sa kabila ng lahat ng kahirapan na kanyang ginawa o na-experience, buo pa rin ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At hindi siya pumarito para sa mga may kapangyarihan, kundi sa pinakamababa sa lipunan. Hindi para hatulan, kundi upang iligtas ang buong sanglibutan. Hindi para paglingkuran, ngunit para maglingkod sa bawat isa, sa mga tao na sasampalataya sa Kanya. Nais niya na silang lahat ay maligtas sa Kanyang pangalan. At kung pupuntahan po natin ng Philippians 2:5-8, nakasulat na po doon ng ating Diyos, na at ating Panginoong Hesukristo ay kapantay niya ang Diyos Ama. Ngunit siya ay nagkatawang tao at lumakhad na parang isang ordinaryong tao, dahil nga sa kanyang dakilang pag-ibig upang abutin tayong lahat. Pinili niya na maghirap upang maabot niya ang lahat ng mga taong naghihirap at silang lahat ay kanyang iligtas dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Purihin siya magpakailanman. Ano po ang mga mahalagang aral na dapat nating tandaan sa ating Bible study ngayong gabi? Una po, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita, na kita po natin kanina na bawat propesiya tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay natupad ng may kaganapan at eksakto sang-ayon sa detalye na kanyang isinulat sa kanyang salita. Mula sa lungsod ng Bethlehem hanggang sa angkan ni David, ang pangako ng Diyos ay kanyang tinupad at patuloy na tinutupad hanggang sa ating mga kapanahunan. Pangalawa po, ang Diyos ay naghahanap ng mga pusong handang tumugon. Nakita po natin na narinig ng mga pastol ang magandang balita at sila po ay naniwala at nagpunta. Ang Diyos naman po ay patuloy na naghahanap ng mga taong tutugon sa kanyang at magpapakumbaba at sasampalataya sa kanyang magandang balita. At ang pangatlo po, ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Huwag po natin kakalimutan na kahit ang mga taong hindi nakakilala sa Diyos ay kaya niyang gamitin upang may sakatuparan ang kanyang plano sa kanyang mga anak. Hindi kailanman nalaman ni Caesar Augustus na siya ay ginamit bilang kasangkapan ng banal na layunin ng Diyos. Ginagalaw ng Diyos ang mga hari, mga pamahalaan, ang mga pangyayari upang may sakatuparan ang kanyang perpektong kalooban dito sa mundo at sa kanyang mga anak na sumasampalataya sa kanya. Kaya patuloy po tayo na magkaroon ng buong pagtitiwala dahil higit po na makapangyarihan ng Diyos. At ang pangapat po, ang mabuting balita ay nilayon upang ibahagi. Hindi po ito nilayon upang ating itago ang natanggap nating biyaya ng kaligtasan. Ngunit tulad ng mga pastol, nais po ng Diyos na tayong lahat po ay pumaroon sa lugar na kung saan tayo inuutusan ng ating Panginoon at sabihin sa lahat ng mga tao, pati na rin ang ating mga mahal sa buhay, na tunay na may ibinigay ang Diyos na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang pagtatapos, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa ating lahat na bawat segundo, 2 tao po namamatay at bawat araw, meron po approximately 174,000 deaths. Ano po ang implikasyon nito sa ating lahat na nakikinig? Maaring ikaw at ako, kapatid, na nakikinig ngayong gabi ay nailigtas na ng biyaya ng ating Panginoon. Ngunit marami pa po ang hindi nakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At ito pong angelic proclamation natin napakinggan ngayong gabi. Ito po ang biyaya ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang sinasabi na mayroong tagapagligtas para sa bawat isa na sasampalataya sa Kanya.
Kapatid, nais ng Panginoon ngayong gabi na iyong ibahagi ang magandang balita na sinabi nga dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will no longer perish but will have eternal life." Nais ng Diyos na malaman ng sangkatauhan ang kanyang dakilang pag-ibig na kanyang ibinigay ang kanyang sinisintang anak, na sino mang sasampalataya sa kanyang sinisintang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ay hindi na mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasimple po ng sinasabi ng Diyos. Oo, maaring ang isang tao ay nagkaroon ng makasalanang buhay sa maraming taon. Oo, sa maraming taon ay nagpakalayo-layo ang isang tao sa biyaya ng ating Panginoon. Ngunit sinasabi niya dito na sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, na kayang abutin ng Diyos ang lahat ng mga tao na manunumbalik sa Kanya, manilikluhod, magsisisi sa kanyang kasalanan at tatanggapin ang biyayang Kanyang inaalok, ang regalong Kanyang inaalok, ang ating Panginoong Hesukristo. At huwag natin kakalimutan na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng sinuman kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong maniwala sa sabi-sabi ng ibang mga worldviews na kung saan marami ang daan sa kaligtasan o maaari kang maligtas ng iba pang kapamaraanan. Ngunit sabi sa salita ng Panginoon, walang ibang pangalan na kayang magligtas sa kahit na sino kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang maitala ang mensaheng ito sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaklase, sa lahat ng ating mga katrabaho, at maintindihan nila na ang bawat isa sa atin ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluhatian ng Panginoon, at ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kabahagi ka, kapatid, at kabahagi ako, kapatid, sa magandang balitang ito, at nais ng Diyos na kapag ikaw ay naligtas, ibahagi din naman natin sa lahat ng hindi pa nakilala sa Panginoon na siya pa rin ay nagliligtas sa ngayon, ngunit hindi forever nakabukas ang pinto, kapatid. Alahanin natin na lapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't habang may panahon pa, kapatid, ay ating ibahagi sa lahat ng mga tao ang dakilang pag-ibig ng Diyos. This angelic proclamation is for everyone who will believe. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay sama-samang yumuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong gabi sa aming payak na gawain. Maraming salamat na aming naramdaman ang iyong dakilang presensya. At maraming salamat o Diyos na iyong ipinaunawa sa aming lahat na walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ay kaligtas na kahit na sino sa amin, kundi sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, sa paghahayag ng mga anghel, sa mga pastol, na may kaligtasan na dumating sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, iyon nawang ikintal sa aming puso, Panginoon, na kinakailangan naming maligtas, at hindi lamang gayon o Diyos, ngunit gagamitin mo rin ang bawat isa na instrumento, Panginoon, upang marami pang mga nilalang mo, mga taong iyong sinisinta o Diyos, ang maligtas mula sa lusak ng kapamakan at impyerno. Panginoon, ngayong gabi, dalangin namin, Panginoon, na may paunawa sa aming lahat na nakikinig na oo, iisa lang ang buhay namin dito sa mundo, at kinakailangan ang pinakamainam na regalo na aming matanggap ay ang biyaya ng kaligtasan, na kami din naman ay mabanal at makatanggap ng bautismo ng banal na Espiritu Santo. At gayon din, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay patuloy na magsumikap sa kanilang pananampalataya, magsumikap, Panginoon, na gumawa ng gawain para sa iyo, O Diyos, at higit sa lahat
na ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Panginoon, hindi namin alam ang bukas kundi Ikaw ang may hawak sa aming kinabukasan. Kaya o Diyos, dalangin ko at dalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy mong buklarin ng bawat isa ng isang tali ng pag-ibig at patuloy kaming magsumikap na magsumiksik sa iyo, Diyos, sa kabila ng lahat ng pagsubok at kahirapan sa buhay, dahil Ikaw lamang ang aming Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Panginoon, Ikaw po ang humipo sa puso ng bawat isa at magpaunawa sa amin, O Diyos, na kinakailangang may bahagi ang biyayang ito na Ikaw, Panginoong Jesus, ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan, na marami pang makapakinig at makakilala sa iyo. O Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo upang gawin ng bagay na to, O Diyos, at marami pa ang mailapit sa iyong paanan. Alam namin, Panginoon, na malapit na ang iyong muling pagbabalik, naway nakahanda ang aming mga puso na salubungin ka sa kalangitan sa pagtunog ng pakakak. Patnubayan mo ang bawat isa at sa mga lesson namin, Panginoon, sa hinaharap, naway patuloy na ang iyong dakilang pag-ibig ang mag-umapaw upang masigit namin maintindihan ang lahat ng mga bagay na nais mong intindihin namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.